Ayon, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Elmar Toledo, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, and pakialamero. Nag-isip bigla no? Napaka-broad niyang topic na yan. Parang ano yan anong tawag dito? In life, lahat tayo sa trabaho, sa buhay, sa araw-araw na hinaharap natin talaga may encounter mo yan So, pero para sa akin kasi yung pagiging pakialamero, no? Is yung nagbibigay ka ng aksyon o salita na hindi mo dapat gawin kasi wala kang basbas. Alam mo yun, or wala kang karapatan. Kaya nga pakialam Ibig sabihin parang when you hear something, halimbawa, isang example, sa family na lang, sa pamilya mo, 'di ba? Kahit pa sabihin mong mga anak mo 'yan, at kahit pa sabihin mo na ikaw ang nagpapakain sa kanila, may sariling buhay ang mga 'yan. May sarili silang pag-iisip, may sarili silang gawain, 'di ba? Magkaiba, meron siyang thin line between caring na nag-a-advise ka at pakikialam, 'di ba? Nali sa pagiging magulang. We always want the best for our children, 'di ba? So kung halimbawang nakita mo, example lang yung anak ko gusto niyang maging singer, songwriter, whatever. Ako, ang tingin ko at pananaw ko sa buhay, walang pera diyan. Magugutom ka lang diyan, maghihirap ka. So kung ibibigay ko yung salita na yun sa kanya at bibigyan ko siya ng ibang direksyon na sabihin ko, huwag kang mag-musician, mag-chef ka sa barko. Pinakialaman ko yung diskarte niya sa buhay at may possibility na kung ano man yung mangyari sa buhay niya, pwede niyang ibalik yun sa akin kasi sabihin niya sa akin na nakialam ka kasi Pinakialaman mo kasi yung diskarte ko dati, di sana masaya ako. Ngayon mayaman nga ako kasi chef ako ng barko, marami akong pera, pero hindi ako masaya. Hindi mo naman inaalis sa kanya na wag niyang gawin yon. Pwede niya pa rin kasing gawin na halimbawa nandito na siya sa career na to, halimbawa sinunod niya yung gusto mo. He can still do the singing. At least meron na siyang pantustos dun sa kanyang career na gustong tahakin talaga. And then, kung halimbawa mapagsasabay niya, which is mapapaibig siya dun sa pagiging cook sa barko, kung mapapaibig siya doon, at the same time, he still has this passion, talagang gustong-gusto niya pa rin maging singer-songwriter, so magiging dalawa yung source of income niya. Para sa akin, ganun yung dating. Kung ako yung iisip, halimbawa, kung halimbawa anak mo ko, siguro hindi ko agad maintindihan. But that's why you're telling it to me. Kaya mo sinasabi, yung kasi yung kahirapan minsan sa mga anak akala natin pag sinabi ng magulang natin, ayaw natin dun sa gusto nilang tahakin. Hindi nila nakikita na, eto pala yun. Not unless, yun nga, babalik tayo sa communication. Kailangan kasi maganda rin yung communication mo sa mga anak mo. Pero kahit na, minsan, nasaan rin talaga age gap? I don't know, I don't know, but kung paano nila iniintindi yung mga sinasabi natin. Dahil yung edad nila is nasa ganito pa lang na, alam mo yun, gusto lang nila is maging masaya. Lahat naman tayo gusto lang is maging masaya, but yeah. So yun, para sa akin ewan ko, pakikialam ba yun? And ating kasi, yung mga pwede mangyari, dahil sa based on our experience at based din sa mga kaibigan or alam mo yun, yung mga napagdaanan ni ganto, ni ganyan, yun yung kinukwento at sinasabi natin sa kanila, pero hindi para pigilan kita dun sa kagustuhan mong maging, di ba? Yeah. Sa family minsan, pag nakikialam ka, most of the time, not all the time, most of the time, isipin mo, it's out of care and concern. Alam mo yun, nagigets mo. Kasi kapamilya mo yan, ayaw mong masaktan, ayaw mong mabigo sila or may pagdaanan, di ba? Pero pag sa ibang tao na pakikialam, yan, parang ibang usapan to. Teka, parang gusto ko na yan. Yung sa pamilya kasi, mahirap ipaliwanag sa kanila. Pero, may intindihan din nila sooner or later. But, kung ang pinag-uusapan ay ibang tao, kakilala, kaibigan. Yan. Ayan. Diyan tayo,
Yan ang gusto ko malinawan. Ulitin ko, walang tama at mali dito. Kung sa tingin nyo, hindi para sa iyo yung babanggitin ni Jenny or babanggitin ko or ng iba pa magiging guest natin, hayaan nyo na lang, huwag nyo nang pakialaman. Basta kung ano yung tingin nyo, kung ano yung tingin nyo na tama para sa inyo, yun na lang yung itago nyo. At ayun. Everybody has their own opinion and we try to respect everybody's opinion. Hindi ako naniniwala na walang taong walang pakialam. Lahat ng tao may concern. Lahat ng tao may gustong sabihin. The only difference between may tao kasi na marunong lumugar ng pakikialam. So it doesn't, if we're going to talk about pakikialam, everybody is guilty ng pakikialam. Ang diferensya ko sa ibang tao, ako kasi bago ako magsalita, tinatanong ko kung kailangan mo. Pero meron na akong sagot kung sasakaling tatanungin mo ko, pare, ano sa tingin mo? Meron naman kasing tao na hindi naman tinatanong ang opinion niya, nagsasabi na siya. Pero nagets nyo, pare, nagets nyo, guys. Yung thought of concern or whatever is iniisip nyo, concern lang naman ako sa kaibigan ko mapapahamak na. Hindi pa ba ako magsasalita? Well, tama ka. Pero tama rin naman yung tao na actually alam ko kung anong sagot dun sa tanong niya. Alam ko kung anong dapat niyang gagawin Ang problema, nire-respeto ko siya. Kasi alam ko, may tiwala ako na kaya niyang sagutin yan on his own. Tao kasi na bago siya magbigay ng concern niya, alam niya yung buong kwento at tinatanong siya. Hinihingan siya ng tulong. Meron namang ibang tao na nakikialam sila. Which is actually, pangit yung term na pakikialam. But if you put it in a good way, that is exactly what you are going to do kung lalo na kapatid mo yan na nasasaktan. Nanay mo yan na umiiyak. Tatay mo nahihirapan. Then you have the right. So, it's just a matter of choice kung saan natin gagamitin yung pakikialam. Masasabi ko lang sa kanila, pakialamero at pakialamera. Maikli lang, wala silang sariling pag-iisip. Yung mga bagay na dapat na hindi na pinakikialaman, papakialaman pa. Paano mo i-identify kung pinakikialaman ka na o hindi pa? Or nakikisaw-saw lang sila? Simple lang ang logic ko dyan, tol. Parang bahay. Parang bahay yun, pare. Bago ka pumasok sa bahay, pare, kumatok ka muna. Kasi, ang pangit naman nun, akala mo kung sinong Poncio Pilato ka, dahil bahay ng kapatid mo yan, papasukin mo na kagad. Kasi bahay ng jowa mo yan, papasukin mo na kagad. Ang tawag doon, brad, respeto. Diba? Kumatok ka muna, pagbubuksan ka. Hintayin mong patuloyin ka. So, ang pakikialam, it's the same thing. Meron kang pakialam, brad. Pero kumatok ka muna. Diba? Kumbaga, sinasabi mo na kung wala nagpapasok sa'yo pero nandun ka na sa loob ng bahay, that's pakikialam. Oo. Wala naman nagpapapasok sa iyo. You are intruding. Intruder ka na, pare. Interfering. Diba? Hindi maganda yun kasi pare kawalan ng respeto yun. Putang ina, problema ko to Malay mo kung kaya ko to. Alam ko gusto mo makatulong. But the thing is, diba, hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto ko tong solusyonan. May sarili akong rason kung bakit. Kasi may gusto kong patunayan sa sarili ko. Na ang pinaka-importante dyan, respeto. And pangalawa, siguraduhin mo, bago ka makialam, alam mo ang buong kwento. Sorry, Tatagol binasa ko ko lang ng yun. konti yung mga pakialamera. Kaunti lang ha. Pakikialam naman, mahilig din yan. naman akong makialam. Sa totoo lang. You know that, Kuya Bordado. When there are certain friends that I know na kailangan nila ng tulong, alam kong hindi naman kaya, I do mend to myself na makialam. With or without their permission. But, meron limitation. As a human being kasi, minsan, hindi natin nakikita yung respeto, nawawalan tayo ng respeto, nag-go overboard tayo dun sa hindi dapat. Kahit sa mag-asawa, may mga limitation. Like minsan, sa cellphone na lang, ikaw, tunay na tao, pwede ka bang basta-basta na lang
kunin mo yung phone ng asawa mo, may argument kayo, kunin mo para check mo. Hindi, pero siya pwede niyang gawin sa akin yun. Diba? Those are the certain things na may siya pwede niyang gawin. Knowing kasi na alam niya, it's okay dahil wala kang tinatago. May mga tao kasi na may tinatago, pero may tao talagang napaka-ubod ng pakialamera, kulang na lang pati singit na maitim gusto nilang pakialaman. Alam mo yun? Yun ang pakialamera talaga. Yes! Para silang tinatawag ko actually, I'm so sorry. I call these people, para silang Google, tsaka encyclopedia. Parang kailangan nilang alamin ang lahat at imarka sa book nila at sa note nila na may alam sila about this person. Meron silang kailangan panghawakan na ebidensya nila na itong taon tong kilalang kilala nila. When the fact is, kung hindi ka nakilam, wala kang malalaman. Yung mga pakialamera dyan, marami tayo dyan. Ako rin mahilig ako makialam, sa totoo lang. May tanong lang ako. Ang kawalan ba ng pakialam sa mga bagay-bagay o sitwasyon, nakakabawas ba yan ng pagkatao? Para sa akin, Peps, kasi dyan papasok yung pride. Usually, yung mga taong nababansagan natin na quote and unquote pakialamera, kasi yan yung mga taong ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Inuulit ko, lahat tayo may concern. Diba? Pero ako, pinaninindigan ko na ako may concern ako sa inyo, pero I have the respect na tanungin ka, Peps, okay ka lang? Gusto mo kwentuhan tayo? Pero until and unless nasabi mo, Boss B, ayokong pag-usapan, hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yung nararamdaman ko. Pero may mga tao na sinasabi nila, kasi ganito dapat pakialaman ko na ganito, ganyan-ganyan Then wala kang tiwala dun sa tao na yun na makakagawa siya ng magandang desisyon sa buhay niya. Then, pumapasok yung pride mo. Kasi, ano yung keyword dun? Insisting ka na. Ini-insist mo na yung sarili mo. Nasaan yung respect dun? Sa totoo, hindi naman Oo, lahat tayo Hindi naman nakakabawas. Lahat tayo, Pero, Queen, may opinion may opinion. Ang question dyan, Queen, kailan mo ibibigay? Di ba? When? May tamang panahon. May oras sa lahat ng bagay. And definitely, may boundary ang pakikialam at lahat ng bagay. You are concerned to somebody as kung okay lang magbigay ng opinion. But Respect. the advice is more relevant ba na talagang kailangan mong ibigay yung advice mo? At sa tingin mo ba, yung advice mo is qualified to that person? If it's not, you need to just zip your lips and stay out of their business. Ako dun sa Makikialam daw siya. Diba? Mangingialam ako. Hindi kasi, guys, first and foremost kasi, kung nag-open ka ng live, meaning to say, public yan. So, kung ano yung gusto mong trip yan, may makikinig at may makikinig talaga yan. Now, yung point sa pakikialam, actually, it could be many things Kasi, ako, prior akong papasok sa isang conversation, titingnan ko muna, may pakialam ba ako? Now, yung pakialam na yan, sakop ba yan ng concerns ko? Kasi kung sakop po ng concerns ko yan, example, ako yung pinag-uusapan, concern ko yan. Now, kung hindi naman sakop ng concern ko yan, ng areas of my concern, hindi ako mangingialam. Pero sometimes kasi, may mga tao talaga na kahit na hindi ka naman nakikialam doon, pag nakita lang nila na yung mga tao nila nandun sa mga show nyo or parang meron silang feeling na parang natatakot sila na pag-usapan. I get that. May mga ibang tao takot sa sarili nilang multo na parang wala ka namang ginagawa pero feeling nila pinag-uusapan mo sila. Pero syempre, sabi nga, tama naman yung sabi ni Bordado, nag-open ka, nagbigay ka ng tiwala, then it's your responsibility. Kasi tangin na nagkwento ka responsibility mo yan. Di sana wag ka na lang nagkwento kung ayaw mo pa pag-usapan or wala ka palang tiwala sa tao. I get that. Pero yung point na nangingialam tayo sa kwento ng iba or sa problema ng iba, nasa public wala kang magagawa talaga. Pag-uusapan at pag-uusapan ka talaga doon. Kasi hindi ka mananalo kapag pinag-usapan ka, lalo na yung sa panahon ngayon, yung kwento mo lang isugat. Pagdating sa ibang live, putol na yung daliri mo, putol na yung kamay mo, na-exaggerate.
Sino bang mas nakakakilala sa'yo? Sila ba or ikaw? Kasi kung kilala mo yung sarili mo, kahit anong sabihin nila dyan, wala kang pakikinggan dyan. Kahit na sabihin na natin pinakialaman ka, pero kung sa utak mo naman na yun yung sabi ko kanina na how you deal with those negative comments, huwag ka na lang magsalita kasi magra-rundown din yan, magda-die down din yan eh. It's time already for lesson of the day. Lesson na natutunan nyo sa pakialamero. Unahin ko na si Queen Morena. Know your place. Kasi lahat naman ng bagay, may hangganan, may limitation. Dapat alam mo yung sinasabi mo lalo na in public. Mag-ingat ka sa bawat sasabihin mo in public. At hindi lahat ng opinion mo wanted. Yun lang. Thank you. Pepe. Tawag niyo po ba ako? Tawag niyo po ba ako? Pasensya na, wala akong pake. Joke lang. Lesson, pare. Lesson? Ang matagal ng lesson sa akin, una-una na-refresh lang ulit ngayon, yung mawalan ako ng pakialam. Hindi sa kawalan ng pakialam, yung mawalan ako ng pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa akin. Thank you. Jenny. Na-confirm ko lang na na talagang ako may paki lang ako. Dun, ay may pakialamera ako sa mga taong may paki ako. So I would only, kumbaga para makikialam lang ako sa isang bagay, kung alam ko lahat. Yun yung natutunan ko dito. Kung alam mo talaga yung punot dulo ng lahat at kung hihingin yung opinion mo, that's the only time na magbuka ka ng bibig mo. Yun nga yung kumatok ka muna bago ka pumasok. Kasi 'di ba, kesa naman yung maparatangan ka na pakialamera ka lang na wala ka na, kasi at the end of the day, no, kung galit ka dun sa isang tao, or wala kang pakialam dun sa isang tao, then just shut up, 'di ba? Your opinion doesn't matter anyway. So magbigay ka lang ng pake dun sa mga taong may care din sa iyo at may care ka, and always be nice. Thank you. Nami. Sa mga taong nagiging headlines or sa mga taong laman ng mga topic ng ibang live or na sinisiraan sila, always remember that if there are no enemies from the inside, the enemy from the outside can do us no harm. So, whatever the words, it might be as sharp as the knife, but if you know yourself that well, it won't make you bleed. So, yun lang. Thank you. Bordado. Hindi ko masasabi na hindi ka magsasalita. Hindi ko rin masasabi na dapat ka magsalita. Kaya ito na lang yung magiging turo natin sa kanila. Kasi hindi natin sila pwedeng pigilan magsalita eh. To think before you speak. Yun na lang ang masasabi ko. Kasi mahirap nang bawiin ang sinabi mo. Lalo na kung paninindigan mo mali. Think before you speak. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Lesson for the day, pakialamero. Para sa akin, hindi dahil pinakialaman kita, pakialamero na ako. Masasabi ko lang kasi may pakialam ako sa iyo. So yun po yung natutunan ko sa topic natin ngayon. I'm not saying na paniwalaan nyo or pakinggan nyo or gamitin nyo. That's my opinion. Sana respetuhin nyo. At ganun din sa mga ibang nagbigay ng kanilang lesson learned, opinion nila, galangin nyo. Kung may sarili kayo opinion, sarilinin nyo. Same time, same channel, tunay na tao, kapi tayo. Sa muli po, Elmar Toledo, Usapang Kanto Pero Totoo. Fight the big C. Any challenges na dumadaan sa inyong buhay, malalampasan natin yan. Maraming salamat po muli. Sana mas dumami pa tayo. Sana may natutunan kayo. Thank you.